So, ituloy lang natin. Bali, dalawa yung topic natin ngayon, no? Hopefully matapos natin. Pero, ito kasing 10 rules of personal growth. Continuation ito nung nakaraan. Okay? Hindi ko lang nailagay dun sa PowerPoint nung nakaraang Thursday. Yung lesson natin, do you remember? Yung lesson last Thursday, yung about self-awareness. Pero ito yung parang pinaka ano niya, conclusion, no, nung yung topic na yon, yung sa personal growth. And then mamaya after this 10 rules of personal growth ay yung about attitude, your greatest asset. Okay? So tuloy natin. Tingnan natin yung 10 rules of personal growth. Ayan. So yung nilagay ko na dyan yung 5, and then sa next slide yung 5 din. Okay? So una, define your North Star. Ano yung North Star? Do you know what is North Star? North Star. North Star is your goal. Ayan, di ba? Do you remember yung yung mga tatlong wise men, 3 wise men? Hindi sila tatlong hari, ah. They are not the 3 kings kasi nung time na yon, ang hari ay si Herodes. Do you remember that? Si Herodes ang hari. Tama ba? Si Herodes ba? Okay. And then tapos may emperor pa ng Roma. So basically, yung tatlong dumalaw kay Jesus Christ, hindi sila mga hari. Kasi ang hari, yung emperor ng Roma, at yung hari ng Hudyo, hari nung time na yon, hari ng Jerusalem. And then, yung pinanganak na baby, si Jesus Christ, siya yung hari. Alright? Kaya yung tatlong pumunta kay Jesus Christ ay hindi hari. They are wise men. Pantas. Pantas ay ibig sabihin nun, mga matatalinong tao, mga parang mga philosopher. Pero actually, yung tatlong yun ay mga astrologers, no? Nag-aral sila ng astronomy. So, nung sila ay, nung hinahanap nila si Jesus Christ, yung ipinanganak na hari ng Israel, ang sabi doon ng angel sa kanila, makakakita kayo ng bituin, tala, na siyang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Yun yung sinundan nila. Habang sinusundan nila, habang naglalakbay sila patungo doon sa lugar na malapit kung saan pinanganak si Jesus Christ, yun ang ginawa nilang compass, yung North Star na yun. So, ibig sabihin, yun yung guide or your goal. Guide or goal, no? Kaya yun ang ibig sabihin ng salitang North Star. What is your North Star? It means, what is your goal in your life? Get clear on your values and long-term vision so your growth has direction. Yun, di ba? Sinabi dyan. So, kailangan define your North Star. Define your goal, your vision. Kailangan may vision kayo. By the way, isasama ko din yon sa lesson natin. Yung vision, goal setting. Kasama din yan. Part yan ng discipline. No? Mapag-aaralan din natin yan. May mga na-ready na ako ng mga lesson dyan. So, iaano na lang natin yan, ilalagay na lang yan natin sa tawag dito sa PowerPoint. So, define your North Star. Ano ba yung North Star mo? Ano ba yung goal mo? Para yan ang magiging guide mo. Kasi kung wala kang goal, wala kang direction, wala kang pupuntahan. Do you understand that? The same, for example, yung mga buhaya. Alam niyo yung buhaya, hindi yung buhaya sa gobyerno, hindi yun na tinutukoy ko. Yung mga buhaya, alam niyo ba na may maganda silang katangian? Alam nyo ba na pagka sinabing buhaya, puro negative lang ang alam natin. Pag sinabi natin buhaya, yan? Swapang, di ba? Kasi kahit yung, pag may nakitang pagkain yan, talagang sasakmalin yan. No? Lalo na kung gutom na siya, kahit nga yung baby niya, yung anak niya, kakainin niya eh. Pagka gutom na siya, ganun yung mga buhaya. So, ang buhaya, swapang, ganid, kurakot, hindi pala. No? Pero alam nyo, may magandang katangian ng buhaya. Ang mga buhaya ay, una, hindi sila dumidepende sa bilis. Alright? Pero, ang kanilang mga aksyon, ang kanilang movement ay based sa kanilang direction. They are not the fastest animal in water,
pero sila yung mayroong direction. Pag nakita nila yung, halimbawa, naghihintay sila sa tawag doon sa baybay, no? Sa pangpang ng tubig. Hihintayin nila yung mga dumadating na mga iinom na hayop. Halimbawa, usa, mga buffalo, water buffalo, di ba? Lalapit sila, pupunta sila doon sa tubig, iinom, di ba? Hindi sila nagmamadali. Hindi sila nagmamadaling atakihin yun. Hindi kagaya ng mga lion, tiger, di ba? Pag nakakita prey, yung kakainin nila. Mabilis ang kilos niyan. Ang mga buhaya, they are great ambush. No? Magaling silang maghintay. Nakamasid lang sila. Tinitingnan nila kung kailan sila atake. At pag nakita na nila yung timing, yung perfect timing, saka pa lang sila lulusob. Mayroon silang direction. Hindi sila mabibilis, pero meron silang goal. Pag nakita nila yung goal nila, nakastick sila doon, nakapokus sila doon, hindi na sila kumukurap. Hindi na kumukurap yung mga mata nila. Nakatitig lang sila doon sa goal nila. Nakalubog yung katawan nila, buong katawan nila, ulo nila nakalubog, mata lang nila nakalitaw sa tubig. Ba? Diba? Nakaganon sila, nakalitaw lang yung mata. Tapos pag nakita nila, lumapit na yung usa, sakmal na yon. Ganon ang mga buhaya. In other words, kahit pala buhaya, merong good traits, merong good quality, o may magandang katangian na pwede nating gayahin. Yun yung, isa doon ay yung pagkakaroon ng direction. May goal ka. Hindi ka pa bago-bago. Okay? Or hindi ka, pwede ka magbago ng goal, wala namang problema doon. As mga bata pa naman kayo, pwede kayo magbago ng mga goal, mga ambition in your life. Pwede naman yun eh. Pero, see to it na pagka na-determine mo na, ano ba talagang gusto ko sa buhay ko? Kasi sa inyong mga edad, nagbabago-bago pa yan kung ano yung mga gusto nyong, halimbawa, career, di ba? Babago-bago pa yan. Pwede pang magbago ang mga career na gusto ninyo. Pero once na nakapag-decide ka na, ano ba talaga ang gusto ko sa buhay ko? Yun ang pagbutihin mo. And guess what, mga mahal na kapatid, focus on your gifts. Focus on what you can do. Hindi doon sa career lamang na gusto mong maabot. Kundi kung ano ba yung kaya mong gawin. Ano ba yung gift na binigay sa'yo ng Diyos. Kasi yung career, your profession, you may lose it. Pwedeng mawala sa iyo yung career mo. Pwedeng mawala sa iyo ang profession mo. Di ba? Maraming doktor. Pagkatapos ng ilang taon, hindi na sila nagdo-doktor, naging nurse na eh. Maraming ganon. Pumunta dito sa Pilipinas, doktor sila. Dahil mababa ang sweldo sa Pilipinas, nung makita nila, hindi man ang mga doktor sa Canada, Australia, sa Europe, ang mga nurse, hindi man ang nurse, nagpunta ng ibang bansa, naging nurse na lang kasi mas mataas ang sweldo doon. So, nagbago yung career nila, di ba? In other words, your career may change or you may lose your career. But your gift is forever. Yan yung hasain mo. You may lose your job, but you will never lose your gift. Kaya yung gift ang hasain mo. Kung ano yung gift na meron ka. No? Sharpen your gift. Pagbutihin mo yung gift mo. Hasain mo mabuti yung gift mo. Kasi yan ang tutulong sa'yo to fulfill your dreams in your life. Oh. Kung ang gift mo, pagluluto, yan ang hasain mo. Kasi diyan ka yayaman eh. Tama ba ako? Kung ang gift mo ay pagkanta, hasain mo pagkanta mo. Diyan ka gagamitin ng Panginoon eh. Di ba? Alright. So, define your North Star. Define your goal. Number 2 tayo. Anong number 2? Small steps, daily wins, focus on tiny, consistent improvement instead of chasing overnight change. Okay. Ibig sabihin, slowly but surely. Small improvements is more important than big improvement, pero after one day, balik ka sa dati. Di ba? Ganon yun. Kesa, yun, ang mas maganda, yung small improvement lang. Paunti-unti lang, pero you are growing. You are improving. Okay? Consistently growing. Hindi yung mabilisan ka na-grow, and then biglang bagsak din. Wala din yun. Okay? So, yan yung sinasabi dyan. Salamat, Rochelle. Number 3, seek honest feedback. Invite trusted people to challenge your
Blind spot, pag sinabi nating blind spot, yung mga weakness mo, yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, no? Yung mga hindi mo, yung mga limitation, yan ang ibig sabihin niyan. Invite trusted people to challenge your blind spot and help you see what you miss. So, asahan mo yung mga feedback from other people, mga criticism. Okay lang 'yon. Pwede kang magtanong, ano ba yung dapat kong i-improve? Yan, magtanong kayo sa mga kaibigan nyo, ano ba yung mga pwede nyo pang i-improve sa inyong sarili. Number 4, lean into discomfort. Growth happens when you do the things that scare or stretch you. O listen ha, ito, importante ito. Anong ibig sabihin niya number 4 na yan? Huwag kayong kontento sa mga bagay na madali lang o mga komportable lang ninyong gawin. Okay, try things that is outside your comfort zone, outside your limitation. No, don't limit yourself to just one. Try other things. No, discomfort. Sabi, growth happens when you do the things that scare or stretch you. Yung parang nata-challenge yung kakayanan mo. Nata-challenge ka. Kasi kapag yun at yun ang ginagawa mo, yung kaya mo lang, ginagawa mo lang yung kaya mong gawin, edi wala kang improvement. Hindi mo makikita yung growth mo, di ba? So try to do other things na labas doon sa iyong kapasidad o sa kayong kakayanan. Okay? Number 5, be a lifelong learner. Read, reflect, stay curious. Your mind is your greatest asset. Alright? So, be a lifelong learner. Ibig sabihin, tuloy-tuloy kang mag-aral. Tuloy-tuloy mong hangarin na matuto. Huwag kang titigil sa pag-aaral. Kagaya nito, ginagawa natin. O, yung iba sa inyo, galing pa ng school. O, galing pa kayo sa, yung iba, PCL o college, ICCT. Pag-uwi nyo, papahinga lang kayo konti, tapos punta na kayo dito sa BTS, di ba? So, okay lang yun kasi bata pa kayo. Hanggat mayroong pagkakataon na matuto, mag-aral, take that opportunity. Huwag kayong tamad mag-aral. Huwag kayong tumulad sa ibang kabataan na, magsi-cellphone lang ako, manunod lang ako ng TV. They will miss the opportunity to learn. Kagaya nito, may chance tayo mag-aral. Dapat kagaya kayo ng iba pang mga kabataan eh. Ako, natutuwa ako sa inyo kasi nandito kayo. Hindi dahil scholar kayo, hindi dahil required kayo, pero dahil alam ko may desire kayo to learn at dapat maraming kagaya ninyo, ganun. No? May desire na mag-aral. Wag nyong i-miss ang pagkakataong ito. BTS. Sa totoo lang, marami kayong matututunan dito. Learning is treasure. Higit pa sa ginto, higit pa sa diamond, higit pa sa mga mamahaling hiyas, ang mga bagay na natutunan ninyo araw-araw. Okay? Okay. So, next, number 6 po, kuya. Protect your energy. Manage your time, health, and environment so they serve your growth. So, ingatan nyo rin yung health ninyo. Okay? Huwag nyo rin abusuhin ang inyong mga katawan. Mag-aral kayo, oo, pero i-reserve din nyo yung inyong kalusugan. Isipin nyo rin ang kalusugan. Okay, pag may sakit kayo, paano pa kayo makapag-aral? Ang daming tao, ang daming mga kabataan, gusto mag-aral. Hindi sila makapag-aral kasi may sakit sila. O kayo, healthy. You have complete bodies. Mayroon kayong 2 mata. At kompleto ang inyong katawan. 2 paa, 2 kamay. Meron kayong matiwasay na kaisipan. Gamitin niyo yan sa maayos, sa pag-aaral, no? Protect your health. Okay? Huwag niyong abusuhin ang inyong sarili. Huwag kayong masyadong sa soft drinks. Yung mga nagsosoft drinks dyan, palagi nakikita ko. Mga Coke. Mga ganyan, no? Pinakamatinding sakit ninyo dyan, acidic, ulcer, gastroenteritis. Gusto nyo ba yun? Magkasakit kayo? At UTI. UTI. Si Eli, nagka-UTI yan. Dinala ko yan sa ospital. Yan, yung pang-injection sa kanya, yung catheter, yung na lang, yung nandun na, yung doon na lang ipinapaasak yung gamot. Sa may sir. Binangunan, sa binangunan. Dahil sa UTI. Awa naman ng Diyos, no? Pero ang ibig sabihin dito,
protect your health. Number 7, choose your circle wisely. Surround yourself with people who inspire you. Inspire, not drain your potential. Yan. Piliin din nyo yung mga taong makakatulong sa inyo. Ito, medyo selective to kasi secular to secular. Secular yung idea. Pero syempre, pag Christian ka, hindi naman yun applicable sa atin. Pag Christian ka, hindi ka lang naman sa grupo mo lang. Kailangan din, as maging people-oriented tayo as Christian, no? Pero ito kasi, masyadong secular yung, yung principle na to. Okay, choose your circle wisely. Pero ibig sabihin din naman, kahit Christian naman, ganun din. Pwede ka rin namang, parang pumili ka lang talaga ng mga good friends mo. Yung mga tao ba na magbibigay sa'yo ng mga good advice, hindi ka dadalhin sa kapahamakan. Huwag na huwag kayong makikipagkaibigan sa mga tao na ipapahama kayo. Naintindihan niyo ba? Naiintindihan mo ba yun, Louie J? Huwag kang makikipagkaibigan sa mga taong ipapahama ka. Okay? Yung tuturuan ka ng masamang bisyo. Ganyan. Di ba? O ikaw ang nagtuturo. Di ba? Alin sa dalawa. Huwag kayong makipagkaibigan sa mga taong yayayain kayo gumawa ng masama. Ay, halika. Louie, manigarilyo tayo dito. Masarap to. Yosi tayo. Baka ikaw ang nag-aaya. Kaya naman, baka huwag kayong makipagkaibigan sa mga taong yayain kayo mag-inom ng alak. Bakit sino yung nag-aray dyan? May nag-aray May narinig yung aray. Wala naman ako pinaparinggan Nag-i-example lang ako. Diba? Kaya may nagiinom pa ba dito? May uminom ba? Dati. Ayan, di ba? Masama yun. Masama unang-una, masama sa katawan ninyo. Halimbawa. Pangalawa, lalo na sa inyong mga Christian. Pag nakita kayo, halimbawa, nagkatuwaan kayo. No? Kasi eto, si Louie, mahilig tong magkatuwaan to Magilig magaya to. Mag-inuman tayo. Cheer lang tayo. Inuman. Konti lang naman. Okay lang yon sa inyo. Pero yung mga tao nakakita sa inyo, malaking, malaking katitisuran. Do you know what is the word katitisuran? Matitisod yung mga tao. Sasabihin sa iyo, ay, mga Christian ba yan? Alam nyo, pagka ginagawa nyo yung ganon, Christian ka, tapos nakikita mga kapitbahay nyo yung mga ginagawa nyo hindi maganda, naninigarilyo, nagiinom ng alak, nagsusugal kayo. Alam nyo ba, pinapahiya nyo ang Panginoong Yesus. Pinapahiya nyo ang pangalan ng Panginoong Yesus. Gusto nyo bang ganon? Gusto nyo bang pinapahiya nyo ang pangalan ng Panginoong Yesus, nagligtas sa inyo, namatay sa krus? Kaya tandaan ninyo yan. Kayo, okay lang kayo kasi nakapag-enjoy kayo Pero, ginawa niyong katatawanan ang pangalan ng Panginoon. Kasi dapat glory ng Panginoon ang dala ninyo Amen po ba? Naiintindihan niyo? Nakikinig ba kayo sa akin ng mabuti? Okay, sige. Alright. Salamat, Rosella. Trust the process. Don't obsess over instant results. Anong ibig sabihin yan? Huwag kang nagmamadali. Okay? Huwag mong mamadali, huwag mong gusto. May goal ka. Gusto mo agad. 1 week from now, nakuha mo na yung goal mo. Kaya 1 year from now, nakuha mo na yung goal mo. Hindi ganon. Trust the process. Ang lahat tayo, bawat isa atin, may process tayo na pinagdadaanan na inilagay sa atin ng Diyos. Special process. Lahat tayo. Iba yung process ng Diyos sa akin, iba yung process sa inyo. Every individual, mayroong kanya-kanyang process. Trust your process. Yung process na binigay sa inyo ng Panginoon. For example, si Joseph. He trusted God's process sa buhay niya. Kaya kahit anong mangyari sa kanya, naging alipin siya sa bahay ni Potiphar, nakulong siya sa Egypt, pero nagtiwala siya sa proseso sa kanya ng Diyos. And you know what? Ano nangyari kay Joseph? Siya lang naman ay naging second to the king, governor of Egypt. Amen, di ba? He trusted the process of God in his life. Ganon din kayo. Huwag kayong magbadali sa proseso ninyo. Maaaring yung iba sa inyo matagal, mabagal, pero darating at darating yung panahon na matutupad ninyo yung pangarap ninyo sa karangalan ng Panginoong Jesus. Amen? Don't obsess over instant results. Celebrate the progress you are making each day. Yung mga small accomplishment nyo, pwede nyong i-celebrate yun. Pwede kayong magkaroon ng katuwaan, celebration, no? Mga kahit maliliit lamang na mga accomplishment.
Halimbawa, kagaya ni Eli, for example. Pagka every after ng exam niya, mag-exam siya, halimbawa, first period exam, master exam. After that, nilalabas ko siya. No? Punta kami, kasama si mami niya, punta kami ng mall, for example, kakain lang kami, relax lang. Yun yung way ko na pag-celebrate sa mga natatapos niya. Lalo na kapag ka medyo maganda yung result, no? Mataas yung score niya. Meron akong ano sa kanya. Meron akong tawag dito parang ayun, kagaya yun, parang tinitreat ko siya, treat. Ayan. Ganon ang ibig sabihin nun. Celebrate your accomplishment. Okay? Number 10, contribute beyond yourself. Growth is amplified when you use your gifts to help others grow too. Yan. Importante to, no, Diyos? Kung ano yung talent mo, share mo. The more you share your talent, the better or the faster you are growing. Okay? Mas mabilis yung paglago mo. Kasi nagsishare ka eh. Alam niyo yung mga alokbate? Sino nakakalam ng alokbate? Alokbate yung dahon, gulay, parang talbos, ganon. Purple, yan. Masarap yun, parang madulas-dulas. Ayan. Sarap yun, masustansya yun, bro. Yun, dirita na. Ayan, okay. Alokbate. O kahit talbos na lang, talbos ng kamote, yung gubagapang. Okay. At saka malunggay. Alam nyo ba, yung mga binanggit kong halaman, alokbate, at saka talbos ng kamote, malunggay. Habang pinipitas mo, habang tinatalbusan mo, yung alokbate, habang tinatalbusan, lalong lumalago yun. Ganon din yung malunggay. Habang tinatanggal mo yung mga dahon niya, mga tangkay, di ba? May tangkay yung dahon niya. Tinatanggal mo, lalong may tumutubo. Tumutubo yun. Pag pitas mo ngayong hapon, nagpitas ka ngayong hapon, kinabukasan may mga bagong tangkay. Ganon ang growth. Habang ginagamit mo yung growth mo, mas lalo kang nahahasa, mas lalo kang nagde-develop, lalo kang nagpo-progress. Naintindihan niyo? Yan. Gamitin niyo yung mga gift na binigay sa inyo ng Panginoon. Contribute beyond yourself. Okay. So yan yung ating 10 rules, church, personal growth. Lord, sabi dito ni Elijah Arlin. Ayan. Lord, I am willing, teach me again. In every season, there is always room for growth. Correction is not a sign of weakness. It is a sign of readiness. Ready. Pagiging handa. No age, no stage, no title exempts us from learning. Yan. Wala daw pinipili ang pag-aaral, ang matututo, ang pagtututo. O ano yun? Tama? Ang pagkatuto. Walang pinipili ang pagkatuto. Age, it doesn't matter, no? Kahit anong taon ko, kahit anong edad mo, pwede kang matuto. No stage, no title. No, lahat tayo kasama sa na pwedeng matuto. Even if you have heard it before, ask again. God, show me where I need to change. Point out what I am missing. Check my heart, Lord, humble me. I'm listening. Teach me again. Ayan. Again and again. Di ba? Araw-araw. Lord, teach me again. Today, teach me, Lord. Tomorrow, teach me again. The following day, teach me. Ganun yun. Araw-araw sabihin mo sa Lord, Lord, teach me today. Mayroon ka bang ituturo sa akin, Lord, ngayong araw na to? Di ba? Every morning, pagising mo, pagbulat ng mata mo, pagdilat ng mata mo, Lord, teach me today. Ano ang lesson na ituturo mo sa akin? Because every day is a lesson learned from God. Understand that? Every day is a lesson learned from God. May araw-araw, every day, ay merong itinuturo sa atin ang Panginoon. Bagong lesson, bagong paglago sa Kanya. Alright. So, any question? Bago tayo lumipat doon sa lesson natin na may kinalaman sa attitude. Okay, listen. Na-miss ko pala to. Build emotional resilience. Buti napansin ninyo, no, Ate PJ. Thank you, Alex. Build emotional resilience. Learn to handle setbacks, criticism, and failure with strength and perspective. Okay, ibig sabihin, ano ba ang ibig sabihin ng resilience? Resilience is the ability to bounce back. If challenge happen, problems happen, halimbawa, nagnegosyo ka, okay?
nalugi yung negosyo mo, na bankrupt, paano ka babangon? Paano ka babawi doon sa pagkaka-bankrupt mo na yon? Yun yung resilience, yan ang tinatawag. Yung ability to pagiging flexible sa situation. Yung kagaya ng mga goma, 'di ba? Elastic 'yan, ha, nag-flexible. Ganon din 'yon. Ability to bounce back or kaya mong tanggapin anumang situation na nangyayari sa buhay mo. O kaya mong makabawi. Okay, so listen, papaliwanag ko lang, no? Yan, sabi diyan, matuto ka na i-build mo yung attitude ng pagkakaroon ng resilience. Ability to bounce back kahit na may mga mahirap na sitwasyon nangyari sa buhay mo, nagkasakit ka, na bumagsak ka sa test. Di ba, may mga ganun eh. Yung iba kasing mga tao, sumusuko agad. Halimbawa, sa mga board exam. Ayan, mag-exam kayo pagkatapos nyo mag-college. O kaya, nag-ano ka ng interview, sa job interview. Nag-ready ka, prepare ka, talagang postura ka, ready na yung mga sagot mo, tatanungin ka. Nagkataon na marami ding applicant, marami ding nakasabay ka na mas higit sa'yo yung qualification. So, hindi ikaw ang pinili. Ngayon, nasasama ang loob mo ngayon, di ba? Kasi, inaasa mo, ikaw yung mapipili doon sa trabaho na yon, yung posisyon na ina-applyan mo, di ba? Mayroong pinili kaysa sa'yo. Ang sabi lang sa'yo nung nag-interview, we will call you back. We will just call you back. Hindi ka na tinawagan. Pag hindi ka na tinawagan, wala na yon. Hindi ka hired, no? Hindi ka na hired. Ngayon, may mga tao na magmumukmuk na ng gano'n, no? Pagka gano'n, ayoko na, hindi na ako susubok. No? I will not try again. Ayoko na. Pero kung meron kang tinatawag na emotional resilience, hindi ka susuko. I will try again. Yan. Yan ang ibig sabihin na. Okay? No? And then, okay lang yung mga, sabi niya, handle mo yung criticism in a positive way. May mga tao, i-criticize ka. Ay, hindi ka magaling. Ay, hindi maganda yung boss mo. Ay, hindi ganito. Hindi ka pwedeng leader, ganyan. So, okay lang yung mga ganong criticism. But, manage or handle it positively. Alright? So, napaliwanag ko, ate? Alright, sige. Okay, punta na tayo doon sa lesson natin. Salamat, Kuya Paulo, ha? Ayan, attitude, your greatest asset. Yan, importante to. Okay? Okay. Pag sinabi nating asset, saan nyo ba naririnig yung word na asset? Kailan nyo ba narinig? Ano? Ha? Sa? Asset na droga. Saan? Sa drugs. Asset ko yan, asset yan, asset. Business na lang. Okay, asset, maraming pinaggagamitan yan. Tama si Rochelle sa mga drugs, yung mga asset ng pulis. Para ibig sabihin, espiya ng pulis. Spy yun, yung taga-timbre kung sino yung mga addict sa lugar nila. Ayan, yan si Diyos. Ano yan? Asset ng pulis yan sa manggahan. Ayan, ibig sabihin, pag may addict dyan sa manggahan, si Diyos yung taga-sumbong. Gano'n yan. Pag hindi siya nabigyan ng pusher, magsusumbong siya. Yeah, Diyos. Yeah. Okay, another word for asset, saan yan? Sa business. Business term yan, commerce term. Business and liabilities. Pag sinabi nating asset, ito yung mga bagay na nakakatulong sa'yo na mas yumaman ka o kaya ay mas kumita ka. Yun yung asset mo. For example, business, asset yan. Okay? Yung liabilities, ito naman yung mga bagay na uubos ng pera mo. O kaya ay mag-ano sa'yo, yung gagastos ka. Yung asset, ito yung magbibigay sa iyo ng pera. Yung liabilities, ito yung ginagastusan mo. For example, yung mamahaling sasakyan. Kaya liabilities yung mamahaling sasakyan kasi yung ang tawag doon, yung maintenance. Maintenance doon. O gagastos ka doon. Kaya liabilities yon. Kasi yun yung bagay na naglalabas ka ng pera. Yun ang liabilities. Pero pag sinabi mong asset, ito yung mga property mo na magdadala sa iyo ng income, magdadala sa iyo ng pera. Now, ang attitude
ay yung tinatawag natin na greatest asset. Ito yung advantage mo na meron ka. And sa that, ano, physically, sa atin din, meron kayong mga tinatawag na asset. Yung mga bagay na, ito, asset ni Louie, kilay niya. Yung mga magandang part ng katawan mo. O, kilay, halimbawa. O, ano ba ang asset mo? Your attitude is your greatest asset. How? Tingnan natin. Pakita natin, kuya. Okay. Sabi ni Williams James, tropa ko to, kachat lang niya sa akin kahapon. Sabi niya, sabi ni William sa akin, Tol Cholo, sabi niya, whenever you are in conflict with someone, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship and deepening it. That factor is attitude. Sabihin, nakasalalay sa yung attitude, nakasalalay sa response mo. Nakasalalay sa attitude mo yung maging response mo doon sa conflict mo with other people. Alright? Salamat, Tol James, Tol William. Kachat ko lang yan kahapon. Yan. Okay. Tutuloy tayo. Yan, ito. It is said that attitude is a little thing that makes a big difference. Maliit lang siyang bagay, di ba? Pero it makes a big difference in your life. So, what are the little things that we are going to do today to adjust our attitude? Yan. Ano ba ang dapat natin gawin to adjust our attitude? Kailangan mong mag-adjust. Attitude adjustment. Okay? We will be amazed at the person we become. Yung magugulat ka na lang sa sa maging resulta na kapag ka natuto kang mag-adjust ng iyong attitude, magugulat ka sa sarili mo. No? Kung paano magiging yung person na matured sa harapan ng tao, yung maging resulta sa iyo. Yun ang ibig sabihin noon. Anong klaseng tao ka, no? Once na marunong kang mag-adjust ng iyong attitude. We'll be amazed at the person we become by just adjusting out attitude. We all have lofty dreams and goals, but it is our attitude that will determine whether those dreams and goals will become a reality. So nakasalalay sa attitude natin yung pagtupad natin ng ating mga pangarap. Okay? Sabi niya, no? By our attitude, we decide to be part of the solution or problem. Oh, diba? Din, no? It is your attitude. It depends. Depende sa attitude mo kung ikaw ay magiging part of the problem or part of the solution. Pipili ka. Because your choice depends on your attitude. Nandiyan mo yan? Okay. Your choice it depends on your attitude. Yung mga tao pipiliin, gusto kong maging part ng problema. That is their choice. Bakit yun ang choice nila? Kasi yun ang attitude nila. I want to be part of the solution. Pinili nila yon kasi yun ang nagdikta sa kanila noon, yung kanilang attitude. See? Small thing, but it has a great impact. Your attitude will determine your decision to be part of solution or problem. By our attitude, we decide to read or not to read. Look at that. Kahit yung pagbasa ng Bible, nakasalalay din yung sa attitude mo. Kapag ka talagang tamad ka, hindi ka magbabasa ng Bible. So, yung choice mo to read the Bible ay dinictate yun ng attitude mo. So, nag-i-start sa attitude. And then, your decision. Okay? Okay, next. By our attitude, we decide to associate from bad friends or not to. Yan. So, attitude pa rin ang basihan nun. By our attitude, we decide to blame others for our mistakes or not to. By our attitude, we decide to act on our goals or not to. By our attitude, we decide to progress or retrogress. Retrogress, ibig sabihin yung stagnant. Yung kabaliktaran ng progress, no? Yan yun. So, nakasalalay lahat sa attitude. Di ba? Kaya, ang laking bagay ng attitude, eh. Yung paboritong
paboritong statement o quotation ni Pastor Arlen about attitude. Yung sabi niya ron na, your skills or talent will bring you to the top. Bawa, nasa company. Kasi talented ka, mapupromote ka. Top position. So, your talent will bring you to the top position. But your attitude, it depends your attitude, that will keep you there. Your attitude will keep you there. Ibig sabihin, kung maganda yung attitude mo, mananatili ka dun sa top position. Pero pag bad ang attitude mo, hindi maganda yung attitude mo, kahit na maganda yung kahit na talented ka, kahit na mataas yung posisyon mo, pwede kang bumalik sa ibaba because of your attitude. You see that? So, napaka-importante yun. Yung attitude natin. Ang attitude natin, how we deal with people, how we treat people, with respect, and how we deal with church members, how we deal with our family, our neighbors. Andun lahat yun. Attitude, your attitude matters. Okay? So, tuloy natin. Tingnan natin, ha? 5 steps in choosing. Ay, nagsusulat ka na? Sige, balikan mo daw, kuya. Ayan. Sinusulat mo pa ba? Huwag ka nang magsulat. Ibibigay ko na lang sa iyo yung PowerPoint. Joke lang. Pwede kang magsulat. Talagang si Eli kahit sa school, talagang nagsusulat siya kahit may PowerPoint. Imagine, may sinisend na PowerPoint sa kanila, ng teacher nila. Pagdating sa bahay, yung PowerPoint na sinend, kinokopya niya. Sabi ko, bakit doble trabaho mo? May yung reviewer, sisend sa kanila, sa group chat nila, yung PowerPoint, pang re-review nila. Isusulat niya pa yon sa notebook niya. Kasi, mas naaalala niya pag sinusulat niya. Kaysa yung binabasa mo lang. Binabasa mo, kalimutan mo. Pero pag sinulat niya, mas nare-retain. 90% retention pag nagsulat ka. Okay, di ba? Ayan, kaya sinusulat niya eh. Okay, sige. Tapos na? Okay, sige. Kuya, salamat kuya. 5 steps in choosing the right attitude. 5 steps sa pagpili ng tamang attitude. Pasensya na kayo sa whiteboard, no? Nabasa kanina, kaya parang nabura yung ibang part, no? Ayan, sorry ha. Naanggihan eh. Okay. Number 1, evaluate your present attitude. Evaluate your present attitude now. What is your attitude? How is your attitude now? Tingnan mo sarili mo. Evaluate mo, examine mo. Kamusta ba ako? Kamusta ba ang attitude ko ngayon? Ano ba ako? Friendly ba ako? Respectful ba ako? Honest ba ako? Ayan yung mga ganyan, di ba? Attentive ba ako? Masipag ba ako? O lahat ng sinabi ko ay kabaliktaran, no? Kabaliktaran. Take a closer look at your present attitude. Okay, 3 steps of evaluation. Number 1, identify problem feelings. What attitude makes you feel negative about yourself? Write it down, sulat mo yun. Ano yung mga attitude na yun na sa tingin mo ay negative? Yan. Negative about yourself. Ano ba yan? Meron ba kayong mga ganong feeling about yourself? Mga negative feeling about yourself? Meron, di ba? Lahat naman tayo. Yan. Ayan. Identify problem behavior. Hindi lang feeling. Ang feeling more related to emotion. And then, identify problem behavior. The attitude that caused you the most problem when dealing with others. Write down. Sulat mo rin. No? Yung mga behavioral pattern mo. Paano ka ba nakikitungo sa ibang tao? Ayan. Paano ka nakikipag-relate sa ibang tao? How do you relate with your friends? How do you relate with your teachers? How do you relate with your churchmate? Mga ganun ba? Yan. So, behavior yan. Letter C. Identify problem thinking. We are what we think. Yan. You are what you are. A person, as a man, sabi doon, as a man think in his heart, so he is. Kaya lagi yung sinasabi naalala nyo, nung mga nakaraan nating mga nakaraan nating BTS. Palagi ko sinasabi kay Diyos. Diyos, gusto mo talaga maging pastor? Sabi ko di ba? Diyos, naalala mo? So, ngayon pa lang, act as a pastor. Oh. If you really want to be a pastor, right now, practice as a pastor. Talk as a pastor. Walk as a pastor.
Ganon yon. So, as a person think in his heart, so he is. Gusto mong maging teacher? So, act as a teacher. Do as a teacher. Walk as a teacher. Speak like a teacher. Ngayon pa lang, ngayon, mag-practice ka na. Today is the right time to practice your profession. Alam nyo ba yon? Hindi ka pa nandun, wala ka pa doon sa profession mo na pinapangarap mo, pero pinapractice mo na ngayon. Oh. Kaya ako, 14 years old pa lang ako, nagsisermon na ako. Oo, kasi magpapastor ako eh. Nagsisermon na ako sa bahay namin. Pinapagalitan ko yung ate ko, nanay ko, tatay ko. Ako nagsisermon sa kanila eh. Totoo yan, no? Oh. Oh, nagpractice na. Nagpa-practice na ako noon ng sermon. Pag nagagalit ako, napagalitan ko sila. Kasi yung ate ko, laging, lakwatsera. Oo. Tapos, hindi nag-aaral ng mabuti. Nagsusugal. Alam niyo yung pares-pares? Pares-pares. Halimbawa, 2 A, 2 alas, 2 king, 2 uno, 2, gano'n. Na kailangan 2 heart, yung heart, 2 hearts, yan. Pares-pares yun. Gano'n ang laro ng ate ko. Akala namin nag-eskwela. Naka-uniform, alis. Alis ng bahay, Ayla. Ka-uniform sa TES, doon siya mag-aaral. Akala namin nasa school. Darating din. Umuwi din. Paghapon, yung pala, nandun lang sa kapitbahay namin, nagsusugal. O nung na-discovery namin, pinaulanan ko ng suntok, no? Dahil, ganun talaga eh. Salbahe ako noon eh. O, totoo yan. Ganun talaga. Okay, anyway, na-share ko lang. So, ang ibig sabihin dito, nabalik lang tayo. Ngayon pa lang, i-practice mo na. Sa isipan mo, I want to become a teacher, I want to become a pastor, I want to become a chef, I want to become a businessman. I-practice mo na yung mga ganon. No? Hubugin mo yung sarili mo para matupad mo yung kung ano yung pangarap mo in the future. Alright? Okay, so tuloy tayo. Kuya Paulo. Okay, number 2. Pakibasa nga, Angel. Have a desire. Have a desire to change. Change more than you desire to change. You are the way you are because that's the way you want to be. Yan, sabi din ni Fred Smith. Kapitbahay naman namin yan. No? Kapitbahay ko yan. Si Fred Smith. Okay, so have a desire to change. Magkaroon kayo ng desire na magbago. Ha? Hindi daw po nakikita dyan. Hindi. Sa Quezon Province, nung nasa Quezon Province pa kami. Hindi ko sinabing dito. Sa Quezon. Si Fred Smith. Talagang gusto nilang alamin kung saan eh. Kung dito, sa Angono. Joke lang yun. Joke lang. Reflex lang. Okay. Okay. Si Fred Smith, gusto makilala. Si Fred Smith, taga Quezon Province yan. Okay. So, have a desire to change. Ayan. Magkaroon ka ng desire na magbago. Ay, sabi niya ron, no? You are the way you are because that's the way you wanna be. Kaya ka naging ganyan kasi yan yung pinili mo. Ang tindi ng power ng choice. Ang tindi. Grabe yung kapangyarihan ng choice mo, ng desire mo, yung guts mo. So kung ano ka ngayon, yan yung pinili mo. Kaya nga alam mo, yung mga drug addict, yung mga napapariwara ng buhay, to be honest with you, wala silang pwedeng sisihin kundi ang mga sarili nila. Kaya sila nasa kulungan o kaya naging drug addict, it is their decision. Kasi kahit na nakikita mo ang mga tao, isasabihin mo na, impluwensya yan ng mga barkada, impluwensya yan ng mga kapitbahay, impluwensya ng environment. Alam mo, kung nakikita mo yung mga kapitbahay mo, kaklase mo, o mga kaibigan mo nagda-drugs, halimbawa, alam mo masama yun, at alam mo mapapahama ka, ba't yun ang pipiliin mo? Oh. Alam mo pwede kang makulong, alam mo pwede kang mapatay, dahil sa pag nahuli ng pulis. Okay? Oh. Pero bakit yun pa rin ang pinipili nila? Gusto nila yun. Kaya yung mga nakakulong, naghihimas ng rehas, wala silang dapat sisihin kundi ang sarili na pinili nila yung buhay na gano'n. Kaya makapangyarihan yung choice, makapangyarihan yung decision mo.
Ikaw ang pipili ng desisyon mo. You are what you are because of your decision. You are what you are because of what you have chosen. Kung pinili mong maging masama, then go. Kaya nga ang Diyos, alam mo, ang Diyos, grabe ang biyaya ng Diyos, mapagmahal ang Diyos, talagang nag-uumapaw ang biyaya niya. Kaya nga kahit nasukdulang ibigay niya ang kanyang anak, si Jesus, para mamatay sa krus. Para lang tayo iligtas. Pero hindi niya ipipilit. Ikaw pa rin ang pipili ng magiging desisyon mo. Yung mga taong pupunta sa impyerno, may mga taong papasok sa langit, di ba? May mga taong itatapos sa impyerno. Pupunta sila sa impyerno hindi dahil kagustuhan ng Diyos. Pupunta sila sa impyerno dahil ginusto nila. Pinili nila 'yun. Kaya hindi totoo yung doktrina na na ang Diyos ang pumili ng mga maliligtas. Hindi. Ang tao ang pumili ng kanyang destinasyon. Ikaw ang pipili. Ganyang kapangyarihan ang tinatawag natin na pagpili, choice, decision. You are what you are because that is your choice. Okay? So, change. Kaya, sa attitude. Ikaw ang pipili ng magandang attitude. You want to have a good attitude, then choose good attitude. You want to have a bad attitude, then choose bad attitude. It always depends on you. Okay? Okay, tuloy tayo. Number 3. So, change your attitude by changing your thoughts. Ano yung thoughts? Perspective. Sa madaling sabi, pananaw. Pananaw. Yung pananaw mo, perspective mo. Ayan. Salalay sa perspective. Sa perspective ba? Ayan. The greatest discovery of by generous is that a human being can alter. Anong can alter? Can alter his life by altering his attitude. Yan. Ha? Yan. Alright. Major promise, we can control our thought. Yan. Yan. You can control your thoughts. Minor promise, our feelings comes from our thoughts, from our perspective. Okay. Tingnan niyo yung ha? Ano daw po yung pag-overthink? Nakalagsan. Di sabi mo, Over. we can control our thoughts. Ano nag-overthink? Okay. Okay, overthink. Yan. Ang isang taong nag-overthink is part of anxiety. Alam niyo ba yon? Listen very carefully. Overthinking is a sign of anxiety. Kaya ka nag-overthinking, ang dami mong iniisip. Halimbawa, example lang overthinking. Halimbawa ay mayroon kang nagawang mali. Iniisip mo na lahat sila sinisisi ka. Lahat ng tao sinisisi ka. Pati si Marcos sinisisi ka. Yun yung overthinking. Akala mo, lahat sila nang blame sa'yo. Pero ang totoo, ikaw lang yung nang blame sa sarili mo. Exaggeration. Yun. It's a part of anxiety. Worries. So too much worries. Okay? So, how do you overcome overthinking? If you're a Christian, you pray. And let God be the center or be the one who controls your situation. Kapag binigay mo na sa Diyos yung situation mo, be peaceful. Maging payapa ka. Ipinagkatiwala mo na sa Panginoon eh. Yun ang paraan to overcome anxiety. Kaya nga sabi ni Paul, Philippians chapter 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Magkakaroon ka ng kapayapaan, sabi niya. And the peace of God will guard your heart. So don't be anxious about anything, but present your request to God. I-surrender mo sa Lord sa pamagitan ng panalangin. At bibigyan kanya ng kapayapaan. Yun ang sinasabi doon. Kaya yung mga taong nag-overthink, kahit na Christian sila, may problema sa pananampalataya sa Diyos. To be honest, baka yung iba sa inyo dyan, may mga nag-anxiety pa, nag-worry pa, may problema pa sa inyong pananampalataya. Because if you believe in God, if you believe in Christ, surrender mo lahat ng worries mo sa Kanya. Huwag kang mag-aalala. Di ba?
Ganun talaga eh. Matindi talaga. Radical yun. Radical faith yun. Yun ang tinatawag na radical faith. Wala ka ng pag-aalinlangan. Diba? Kagaya nila Simon Peter. When Jesus Christ said, "Follow me, I will make you fisherman." Talagang iniwan nila yung bangka nila. Iniwan nila yung, ganun ang ibig sabihin ng total surrender. Iwanan mo lahat. Sumunod ka kay Jesus. That is radical faith, radical obedience, radical surrender to God. Babalik ka ulit doon sa faith mo. Check yourself again. At yung relationship mo sa Panginoon. And like for example, binigay ko na example si Elijah. Nung he questioned himself, di ba? Sabi niya, tindi naman, gusto niya nang mamatay eh. I want to die, Lord, kill me. Di ba? I want to die. Kasi, frustrated siya, kini-question niya yung pananampalataya niya. Pero, nirestore siya ng Panginoon. And then, nabalik naman yung kanyang ministry. In other words, lahat tayo pwedeng mangyari sa atin yun. Pwede tayong magkaroon ng frustration, pwede tayong magkaroon ng anxiety, pwede tayong magkaroon ng overthinking. Pero, wag mong hahayaan na igupo ka nung situation mo na yon. Wag mong hayaan na talunin ka nung anxiety mo. Go back to God. Kagaya nga nila Elijah, kagaya ng mas matindi yung nangyari kay Peter. Kasi si Peter, may guilt pa siya eh. Dahil isa siya sa mga nag-betray kay Jesus, di ba? Nangyari talaga yung sinabi ni Jesus sa kanya na bago tumilaw kang manok, you will deny me 3 times. At nung namatay si Jesus Christ, napako sa cross, na alam niya yan, sabi niya, grabe yung ginawa ko sa Panginoon ko, di ba? Pero kahit na punong-puno siya ng guilt, frustration, anxiety, failure sa buhay ni Peter, hindi niya hinayaan na i-overwhelm siya o i-consume siya ng failure niya. Ba? Nagbalik loob siya sa Panginoon. Doon sa nung malaman niya na nag-resurrect si Jesus Christ, isa sa doon sa tumakbo para makita niya talaga, ma-witness niya na talagang nabuhay si Jesus Christ. So, ganun yun. Do not let worries, anxiety, overthinking, mga situation na ganon, to overcome you. Rather, you have to overcome it by faith and relationship with God. The only thing talaga na makakapag-assure sa atin sa mga ganyang bagay, yung ating relasyon sa Panginoon. Yun ang mag-shield sa'yo. Pagkasigurado ka sa relationship mo sa Panginoon, ano man ang mangyari, hindi ka bibitaw eh. At hindi ka rin bibitawan ng Panginoon. Kaya ang sabi nga ng salita ng Diyos, draw near to God and He will draw near to you. Diba? Alright? Angel, thank you. Kaya natin yan. Alright? Next. Number 5. Number 4. Sige, kuya. Yan. Ipaliwanag ko pala to, no? Look at this triangle. Okay? So, ito, medyo aral tayo ng Latin, no? Latin muna tayo. Orthodoxy, ang ibig sabihin ng orthodoxy ay right belief. Orthopathy, right emotion. Orthopraxis, right behavior. So, lahat ng yan, may konektado sa isa't isa yan. They are chained. They are connected to each other. Alright? So, tingnan niyo yung susunod na, no? Okay? Sige, kinokopya pa nila. Okay, wait lang. Tatlo yan, no? So, look at this. So, ito yung right orthodoxy, orthopathy, orthopraxis. So, triangle yan. Perfect triangle ba? Parang mas mahaba. Oo nga, no? Oo nga. Orthodoxy, orthopathy, orthopraxis. Doxy, meaning, ang ibig sabihin ng doxy ay theory. Theory, teaching. Okay, teaching. Pathy, heart, mind. Heart or emotion. And then praxis from the word practical. Praxis, practical. Okay? Okay, so tingin natin yung next slide, kuya. Tingnan natin. Okay, look at this. Okay? So tingnan niyo yung pagkakasunod-sunod o yung connection ng isa't isa. Tingnan niyo na. Right perspective or thought
what? Leads to what? Right emotion. Right? Right emotion leads to right decision. And right decision leads to right attitude. See? Yan yung sequence niya. So, nag-uumpisa sa perspective, nag-uumpisa sa thought, Kuya Josh. Nag-uumpisa dito sa mind. It will flow to the heart, to the emotion. And then, to the decision making, and to the hands. Okay? So, yun yung flow. Ganun ang flow niyan. Hindi pa pwede, yung attitude ka muna, behavior muna, action muna, and then saka ka magde-decide. And then yung decision mo ay magbubuo ng emotion, mag-result ng emotion. Di ba? Hindi. Hindi rin pwede yung emotion mo ang mag-develop ng perspective. No. It's not on that particular way. Hindi ganun. Kundi, ito po yung talagang tama. Ito yung tamang flow. Perspective muna, thoughts muna, thought. Ito yung mag-guide sa'yo, ito yung foundation eh. Ito yung maglilid ng tamang emotion. Alright? Tamang desisyon. And then, tamang action. Understand? Kaya, importante yung perspective. Kaya yung mga naging addict, mga drug addict, mga kriminal, basag yung perspective nila eh. Hindi buo. Basag. Kaya, yung emotion, basag din. Yung decision, basag. And then, yung attitude din, basag din. At ang matindi pa doon, hindi lang ang buhay nila ang nasira, kundi nakasira din sila ng iba. Di ba? Yung mga drug addict, di ba? Nanakaw, mapatay, nangre-rape. Nakakadamay sila ng ibang tao, nakakasira sila ng ibang tao, nakakadamay sila ng pagkasira ng ibang tao dahil sa kanilang basag na perspective. Kaya kung tama yung perspective mo, may pananampalataya ka sa Diyos, tama din yung flow ng buhay mo. Mag-overflow sa buhay mo yun eh. Di ba? Yung action ng isang tao, dikta yun ng kanyang iniisip. Alright? Dikta yun ng kanyang iniisip. For example, ganito. Magbibigay ako sa inyo ng example. Yung, halimbawa, mayroong example na yung sa aksidente na Yung, halimbawa, taxi driver. Drive siya, taxi driver. Ngayon, habang nag-drive siya, dahil madilim, umuulan pa, madilim pa, gabi, tapos biglang may tumawid. Hindi niya namalayan. Nabangga niya, namatay. Ngayon, sa batas ng tao, kulong siya. Tatanggalan yung lisensya niya, makukulong siya. Kasi napatay niya yung nabangga niya eh. Pero alam nyo, hindi siya murderer. Sa mata ng Diyos, hindi siya pumatay. It is not his action. Kung bakit siya naging criminal hindi yung action niya ang tinitingnan ng Diyos, kundi yung motive niya. Okay? Pero balik rin natin. Yung isang tao, iniisip pa lang niya, papatayin ko yung tao yan. Hindi niya pinapatay, no? Pero iniisip niya lang pinapatay niya. Murderer na siya sa harapan ng Diyos. Sinabi ng Biblia yun. Sabi ni Jesus Christ, iniisip mo pa lang patayin yung isang tao, yung kapatid mo, murderer ka na. Nasa isip mo pa lang yun. In other words, ang pagkakasala ay nasa intention of the heart. Listen very carefully. Ethics to, ethics. Ang pagkakasala sa harapan ng Diyos ay nasa intention of the heart. Hindi doon sa action mo lang. Kaya yung nakapatay, nakabangga, pwede siyang makulong, pero sa harapan ng Diyos, hindi siya nagkasala kasi hindi naman niya yung sinasadya. Pero yung taong pumatay, sinaksak niya talaga, binaril niya with intention, yun yung murderer. Kasi ang pagkakasala nasa puso, nasa isip. Hindi sa action lang. Kasi may mga tao na nakapatay ng hindi sinasadya eh.
Oh. Bawa yung traktora sa taas, sa bundok, di ba? Naggukay ng bato. Yung bundok, di ba? Sa Angono, may mga crusher dyan eh. Natungkab niya yung malaking bato, di ba? Natungkab niya. Gumulong. Gumulong yung bato. Tumama ngayon doon sa mga kabahayan. May namatay. Nagkasala ba siya? Hindi niya sinasadya yun. Sa batas ng tao, pwede siyang makulong. Pero sa harapan ng Diyos, beyond his heart yun. So, hindi yun nagkasala. Kaya, ibig sabihin nito, we are accountable sa action natin sa harapan ng Diyos dahil yun sa laman ng isip natin. Perspective natin. Okay? Kung ano yung pinapahalaga ng isip mo, yun ang pinapahalaga ng kamay mo. Kahit sa pag-o-offering din eh. Di ba, Kuya Paulo? Sa pag-o-offering. Kapag iniisip mo na, ay, mag-o-offering ako. 100 pesos. Oh, may simple lang nito ha. Ito, example lang. O another example. Bago tayo umalis. Bago tayo umuwi. Mag-o-offering ka. Kung hindi mo nauunawaan ang salita ng Diyos, na yung binibigay mong pera sa church, offering mo, pag hindi ka mananampalataya, hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos, sabi mo, ay, sayang yung 100. Yeah? Sayang naman to. Pero kung naintindihan mo ang salita ng Diyos, bakit ka ba nag-o-offering? Hindi naman kailangan ng Diyos ang pera mo. Ang kailangan ng Diyos sa iyo, yung obedience mo. Yung obedience, yung motibo. Alright? Yun ang sinusukat ng Diyos, yung obedience mo. So, magbibigay ka kasi naiintindihan mo yung salita ng Diyos. Mag-o-offering ka. Ganun yun. So, your action will flow because of what you have in your mind. Alright? Okay. So, last slide, Kuya Paulo. Alright. Siguro next natin yun, tatapusin. Mayroon pa ba? Meron pa ba? Wala na? Yan. Tapusin na natin? Sige. Manage your attitude daily. Ha? Gutom na kayo? Sige. Tagatay-tay po. Uwi kakain ka lang dyan. 7 pa kaya ako din. Okay ano ba? Ay, sorry. Ano? Attitude. Attitude. Nadali ka, Kuya Paul. Okay. Manage your attitude daily. Mabilis lang na paano. Okay? Maintaining the right attitude is easier than regaining the right attitude. Albert Hubbard, sabi niya. Okay. Be pleasant until 10 a.m. in the morning and the rest of the day will take care of itself. John Wood. Things turn out the best for the people who make the best of the way things turn out. Ayan. Mabilis na lang. Take responsibility of your attitude. The first rule in winning is don't beat yourself. Your attitude is totally in your control. Nasa sa'yo yung control. Nasa control mo, yung choice mo. You cannot control the length of your life. Tama yan, di ba? Hindi mo makokontrol kung gaano ka kahaba sa mundong ito, di ba? You cannot control the length of your life, but you can control its width and depth. Anong ibig sabihin nun? Yung impact ng buhay mo dito. Hindi mo masusukat, hindi mo makontrol kung gaano ka katagal sa mundong ito. Pero pwede mo makontrol yung impact na pwede mong dalhin sa pamagitan ng buhay mo. Okay? Matutuwa ba sila sa iyo? Maalala ka ba nila? Pagka namatay ka, naalala na yung pangalan mo, mapag-usapan, si Louie J, for example. Matutuwa ba sila? Ay, si Louie, ay, mabait yun. Si Louie J, no, nung nagbi-BTS kami, nakapakapasensyoso yun, naghihintay yun. Kahit na nagugutom yun, talagang nagtitiis yun, ha? Nung nabubuhay pa siya. Ha? Di ba? Yung nabubuhay pa siya? Matiisin yun. Gano'n, no? Gano'n ang maalala sa'yo. Yung nagmadali ka, Pastor, gutom na ako. Namatay ka. Maalala. Yung si Louie J, nung nagbi-BTS kami, grabe yun. Gusto na niyang umuwi agad. Yun ang naalala sa'yo. Walang pasensya yung Louie J na yun. No? Kapal pa naman ng kilay. Joke lang. Busog na. Busog na. Kahit hanggang 11 na. Okay.
Last one. You cannot control the contour of your face, but you can control its expression. Hindi mo makukontrol daw yung itsura mo, yung ano ng mukha mo, ha? Yun na yun eh. Diba? Pero you can control how you express. Yung smile mo, kaya mo control yan. Yung attitude mo. Alright. So, salamat sa inyo. Walang tanong? Sige. Next week, mag-ready kayo ng mga tanong. Alright.